Sama-sama po tayong manalangin sa ating pinakamahal na Panginoon. Praise the Lord. Is Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Is Jesus. O Ama naming banal, makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa mga oras na ito, mahal na po yung kami pinagpapasalamat sa pagkakataon, yung ipinagkaloob sa buti sa amin, mahal na Panginoon, sa pagandang panahon upang kami makapagpuri sa iyo. Salamat. Salamat, mahal na Panginoon, mula pa kaninang umpisa, mahal po niyong banal na gawain hanggang sa mga oras na ito. Maraming salamat sa kalakasan, O Diyos, sa mga pag-awitan ng mga beloved choir, sa mahal po yun, salamat sa iyong banal na presensya, O Diyos, hallelujah. At sa mga oras na ito, kami po nandito na sa aming pagpakinig ng iyong banal na salita. At dalangin namin, O Diyos, ikaw magpala sa bote sa amin, mahal na Panginoon, lahat. Mahal na Panginoon, maabot niyong tinig. Ikaw magpala, mahal na Panginoon, at may mga taga-subaybay sa mga oras na ito. Pagpalain mo sila, ipaunawa mo, Diyos, ang iyong banal na salita, maging sa ganang akin, mahal na Panginoon. Tunay po, wala akong magagawa, mahal na po, ikaw po ay wala. Kaya dalangin sa mga oras na ito, pagpalain mo ang iyong habang lingkod, mahal na Panginoon, bawat bigkas, aking bibig, mahal na ay maging pagpapala sa lahat ng mga kapatiran. Ito aking samot panalangin sa matamis at makapangalan sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Tayo na po'y opo na po sa ating mga upuan. Bago po ako magpatuloy, ako po'y muli nagpapaabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagpapasalamat ay tangi sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus po lamang. At dubling paggalang po sa ating ginagalang, ating beloved pastor, evangelist Turisra Almeida, sa pag-alaala po sa mga ginintuang turot aral na iniwan ng ating beloved assistant pastor Ines Almeida, lahat ng ating mga beloved children, grandchildren, mga minamahal, ating mga taga-subaybay sa mga oras na ito na nakaantabay po sa ating banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao. May po mga minamahal sa iba yung dagat, sa ating mga kapatiran, sa dakong ito. Everybody shout, praise the Lord. Ating mga kapatiran, minamahal, mga katuwang sa banal na gawain ng ating pinakamahal na Panginoon. At higit sa lahat, mga minamahal, ay tangi sa ating dakilang Diyos. Sa mga oras na ito, mga minamahal, ating ipokus ang ating puso't isipan, mga minamahal, sa ating pagpakinig sa salita ng ating pinakamahal na Panginoon. Ang ating topic, mga minamahal, ito pong tinatawag na responding to God's call. Pagtugon sa tawag ng Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Lahat naman tayo minamahal, tayo po'y tinawag ng ating mahal na Panginoon. Napadako tayo sa dakong ito, nakakita tayo ng mga himala, nagkaroon tayo ng kagalingan, mga minamahal. Yun po'y bunga, mga minamahal, sa pagtawag ng Diyos sa atin at bunga, mga minamahal, ng ating paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Kaya ang kailangan lamang mga nating gagawin, mga minamahal, lagi nating bigyang halaga ang pagkatawag ng Diyos sa ating mga buhay, katulad ng ni Abraham. Everybody shout, praise the Lord. Kaya po, bago po tayo magpatuloy, ating buksan ating mga Bible, ating basahin, mga minamahal, ang pagkatawag ng Diyos kay Abraham dito sa aklat ng Genesis chapter 12, verse 1 hanggang 4. Praise the Lord po. Amen. From the book of Genesis chapter 12, verse to verse 4. Now the Lord has said unto Abram, Get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father's house, into a land that I will show thee. And I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great, and thou shalt be a blessing. And I will bless them that bless thee, and curse him that curse thee. And in thee shall all families of the earth be blessed. So Abram departed as the Lord had spoken unto him, and Lot went with him, and Abram was 75 years old when he departed out of Haran. Amen. Dito po sa aklat ng Henesis, Kabanataya 12, mga talatay 1 hanggang 4. Sinabi nga ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa iyong lupain at sa iyong mga kamag-anak at sa bahay ng iyong ama na ikaw ay pasalupaing ituturo ko sa iyo at gagawin kitang isang malaking bansa at ikaw ay aking pagpapalain at padadakilain ko ang iyong pangalan at ikaw ay maging isang kapalaran at pagpalain ko ang mga magpapala sa iyo
at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo at pagpapalain sa iyo ang lahat na angkan sa lupa. Kaya tumawon si Abraham ayon sa sinalita sa kanya ng Panginoon. At si Lot ay sumama sa kanya at si Abraham ay may 75 taon nang umalis sa Haran. Amen. Amen. Ating palakpakan ang salita ng ating pinakamahal na Panginoon. Si Abraham, nung siya po'y tinawag ng ating dakilang Diyos, hindi po siya binata, mga minamahal. Kundi siya po'y matanda na, 75 years old. Siguro mga minamahal, membro na siya sa senior citizen. Ating palakpakan ang ating pinakamahal na Panginoon. Nung siya po'y sinabihan ng ating mahal na Panginoon, aalis ka sa iyong tinitirahan at pupunta ka sa ibang dako. Doon ka at doon kita tatawaging, sabi dito tatawaging mga minamahal, malaking bayan. Hindi siya nag-question sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Hindi siya nagtatanong, mga minamahal. Kung isang taong mga minamahal si Abraham na mahilig mag-question, pwede niyang sabihan ang mahal na Panginoon, pwede naman mo akong pagpalain dito sa lupa na aking tinatayuan, na aking tinitirhan. Amen? Ngunit dahil mga minamahal, sa kanyang puso, talagang kanya pong napakahalaga sa kanyang mga minamahal, isip na mas sundin ang pagkatawag ng Diyos sa kanya. Hindi siya nag-question sa mahal na Panginoon, kundi doon siya nakafocus, mga minamahal, sa utos ng ating dakilang Diyos sa kanya. Nung siya po'y sinabihan, minamahal, ng ating dakilang Diyos na maglalakbay at aalis, ang ginawa niya, kanya pong niligpit ang kanyang mga gamit, mga minamahal, at sinabihan niya ang kanyang mga tauhan na aalis na tayo, at sila po'y lumakad papunta, mga minamahal, sa lugar na sabi ng ating dakilang Diyos, doon siya, mga minamahal, pagpalain ng mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Walang question, walang reklamo, wala lahat, minamahal, kundi ang kanyang ginagawa. Siya po'y tumugon, mga minamahal, dahil alam niya, ang Diyos na nagtawag sa kanya, kahit saan siya dalhin, kaya siyang pagpalain ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya siyang pagpalain, mga minamahal, kung may mga bagay siyang hingiin sa ating dakilang Diyos, ang kanyang sikrito, mga minamahal, pagsunod lamang. Ito pong nag-response, mga minamahal, sa tawag ng ating dakilang Diyos. Yun po ang kanyang ginagawa. Sinabihan siya dito ng gawin siya ng dakilang Diyos ng malaking bansa. Unang-una, imposible mangyari sa kanyang buhay dahil si Abraham, sabi ng banal na kasulatan, hindi na siya makaanak, wala na siyang pag-asang mga anak. Everybody shout, praise the Lord. Hindi na siya magkaanak, minamahal, ngunit dahil sa utos ng ating dakilang Diyos, minamahal, hindi na niyo na inupin sa ating dakilang Diyos, sumunod siya sa utos ng ating dakilang Diyos, doon siya nakafocus sa plano ng mahal na Panginoon na sinabi sa kanya, kung sino ang magsumpa sa iyo ay susumpain ko, at kung sino ang magpala sa iyo ay pagpalain ko. Doon nakatingin si Abraham, mga minamahal, yun po ang kanyang bit-bit, mga minamahal, wala siyang dalang kapital. Everybody shout, praise the Lord. Wala siyang dalang salapi. Tayo, pag aalis tayo sa ating bahay, hindi tayo mabuhay pag wala tayong expenses. Everybody shout, praise the Lord. Kailangan meron tayong pocket money. Si Abraham, ang kanyang mga minamahal, pinaka-kapital, ang pangako ng ating dakilang Diyos. Yun ang kanyang bit-bit. Everybody shout, praise the Lord. At lumakad sila, mga minamahal. At nung mga minamahal, siya po'y sumunod, mga minamahal, sa ating dakilang Diyos. Ang kanyang hindi inaasahang mga minamahal pangyayari, minamahal. Ang sabi ng banal na kasulatan na si Abraham ay hindi na magkaanak. Nagbunga ang kanyang pagsunod, binigyan siya ng isang anak ng ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Kaya, napakahalaga, minamahal. Totoo ang pangako ng mahal na Panginoon, tinawag tayo ng Diyos para pagpalain. Amen? Tinawag tayo ng mahal na Panginoon dito para pagpalain. Yun po ang nangyari kay Abraham. At sabi ng Biblia, at kung sino ang susumpa sa kanya, ay susumpain ng ating pinakamahal na Panginoon. Kaya, nung sila po'y umalis na sa kanilang lugar, mga minamahal, siya po'y back to zero, mga minamahal.
ang kanyang asawa, si Sarai, sabi ng banal na Biblia, magandang babae. Everybody shout, praise the Lord. Siyempre, pag maganda, mga minamahal nung panahon sa Old Testament, pag makita ng hari, sigurado. Ay nangyari mga minamahal ni Urias. Namatay siya mga minamahal dahil nakita sa hari ang kanyang asawa maganda. Ating palakpakan ng ating dakilang Diyos. Kaya nung panahon mga minamahal sa Biblia, siguro mga tao, mga minamahal na ultimo lamang nung panahon na sa Old Testament, matakot na lang mag-asawa ng hitsuraan. Baka mamatay. Amen? Kaya ang kanyang asawa, nung dinala niya, minamahal, nagustuhan ng hari. Everybody shout, praise the Lord. Kinuha ng hari, mga minamahal, sa kanyang bahay, doon dinala, mga minamahal, sa bahay sa hari. At nangyayari ang pangako ng Diyos. At sino ang magsalot sa iyo ay sasalutin ko, mga minamahal. Dahil yung hari na yun, mga minamahal, mga minamahal, kumuha sa asawa ng kanyang, ni Abraham, mga minamahal, sinalot ng ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Kaya po napakahalaga po sa ating buhay mga minamahal, kung tayo po'y mayroong mga bagay na kakailanganin mga minamahal, isa lang ang gagawin natin. Itong pagkatawag ng Diyos sa ating buhay, lagi nating unahin. Amen? Huwag nating mga minamahal gawing mga minamahal pangalawa lamang, kundi unahin natin. Kung mayroon kang gustong hingiin sa ating pinakamahal na Panginoon, kung gusto mong makuha yung bagay na yun, mga minamahal, magpakita tayo, mga minamahal, ng pagsakripisyo para sa ating dakilang Diyos. At darating ang araw, sabi ng banal na kasulatan, yung ating mga minamahal, panalangin yung gusto natin, sabi ng banal na Biblia, dahil sa iyong pagsunod, dahil sa iyong pagsakripisyo, dahil tinugon mo ang pagkatawag ng Diyos sa iyo, hindi mo tinigtingnan ang mga hadlang, mga minamahal, yung pangako ng Diyos, sabi ng banal na Biblia, ang gusto mo ibibigay ng ating dakilang Diyos sa himalang kapamaraanan. Amen? Pinayaman siya ng mahal na Panginoon dahil sa kanyang pagsunod, mga minamahal, pinayaman siya ng ating dakilang Diyos. Naging dakila, mga minamahal, ang kanyang pangalan at hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, pinagpala ng mahal na Panginoon ang Israel. Everybody shout, praise the Lord. Bunga lang yan ang pagsakripisyo sa isang tao. Kaya, kung nagawa ng mahal na Panginoon sa kanilang buhay, kung ating gagawin ngayon, minamahal, itong ginawa nilang pagsakripisyo, susunod tayo. Imposible kung hindi mangyari sa ating buhay, minamahal, kung yung ating mga minamahal hinihiling. Everybody shout, praise the Lord. Kaya ano ang sabi dito ng banal na Biblia? Sabi dito, pag lagi tayong gumagawa ng mabuti, lagi nating binigyang halaga, minamahal, ang pagkatawag ng Diyos sa atin, lalo na itong ating pagdalo. Tinawag tayo ng mahal na Panginoon para magpuri sa mahal na Panginoon. Kaya pag mga minamahal, sa ating bahay, hindi tayo makapagpuri ng maayos, dito tayo babawi sa bahay-sambahan. Yun po mga minamahal ang ibig sabihin. Kaya lagi tayong mayroong banal na gawain, 3 times a week, minamahal. Para yung pag hindi tayo makapagpuri sa ating bahay, dito tayo babawi sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Dahil ito ang trabaho natin. Everybody shout, praise the Lord. Tinawag tayo ng ating mahal na Panginoon para magpuri sa Kanya. At sabi ng banal na kasulatan, pag lagi tayong nagpupuri sa ating dakilang Diyos, bigyan ka ng mahal na Panginoong puso, minamahal, na marunong sumunod. Bigyan ka ng ating dakilang Diyos ng puso, mga minamahal, na matapang na puso, hindi matatakot sa pagsubok, minamahal. At sabi ng banal na kasulatan, ang iyong hakbang, dahil mga minamahal, tapat ka, mga minamahal, tapat mong sinunod ang pagkatawag ng Diyos sa iyo. Bawat hakbang mo, alalayan ng ating mahal na Panginoon. Bawat desisyon mo, pangunahan ka ng ating mahal na Panginoon. Hindi ka ma-failure. Everybody shout, praise the Lord. Ma-failure ka lang, minamahal, pag hihinto ka, mga minamahal, sa mga minamahal sa iyong tungkulin. Everybody shout, praise the Lord. Yung iba magsasabi, hindi naman, pinagpala man ako sa pinansyal. Everybody shout, praise the Lord. Sa pinansyal, pero kung pag-usapan ang espiritual, dahil binitawan nila ang kanilang tungkulin, pinagpala sa pinansyal, pero sa espiritual, wala na. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Kaya kung gusto nating maangkin natin ang triple blessing, ang gagawin natin, bawat panambahan,
ang ating puso't isipan, ituon natin sa ating dakilang Diyos dahil obligado tayong gagawa niyan, minamahal, dahil yan po ang trabaho ng Kristiyano. Amen. Hindi tayo mga minamahal, tinawag ng mahal na Panginoon para maging hadlang sa ating kapwa Kristiyano. Maging mga minamahal na maging katisuran sa ating kasama. Everybody shout, praise the Lord. Tinawag tayo ng ating dakilang Diyos para magpuri sa ating dakilang Diyos. Iyan po ang ating trabaho, minamahal. Ano ang sabi ng mahal na Panginoon? Pag ikaw po'y laging mga minamahal, nagtatapat. Merong sabi ang ating dakilang Diyos, minamahal, bigyan ka ng ating mahal na Panginoon ng mga bagay, minamahal, na hindi mo hiniling ng mga mabuting bagay na nagmumula sa ating dakilang Diyos. Kaya sabi ng Biblia, minamahal, hindi tayo dapat matatakot. Everybody shout, praise the Lord. Ating sundan dito po sa aklat ng Isaiah chapter 54, verse 6. Praise the Lord. Pakibasa po. Amen. From the book of Isaiah chapter 54, verse 4 to verse 6. Fear not, for thou shalt not be ashamed, neither be thou confounded, for thou shalt not be put to shame, for thou shalt forget the shame of thy youth, and shall not remember the reproach of thy widowhood anymore. For thy Maker is thine husband, and the Lord of the hosts is his name, and thy Redeemer, the Holy One of Israel. The God of the whole earth shall he be called. For the Lord hath called thee as a woman forsaken and grieved in spirit, and the wife of youth when thou wast refused, saith the Lord. Amen. Dito po sa aklat ng Isaiah, Kabanatay 54, mga talatay 4 hanggang 6. Huwag kang matakot sapagkat ikaw ay hindi mapapahiya o malilito ka man. Sapagkat hindi ka malalagay sa kahihiyan, sapagkat iyong kalilimutan ang kahihiyan ng iyong kabataan at ang pula sa iyong pagkabao ay hindi mo maaalaala pa. Sapagkat ang malalang sa iyo ay ang iyong asawa. Ang Panginoon na mga hukbo ay ang kanyang pangalan. At ang banal ng Israel ay iyong manunubos. Ang Diyos ng buong lupa, tatawagin siya. Sapagkat tinawag ka ng Panginoon na parang asawang kinalimutan na mamanglaw sa kalooban. Parang asawa ng kabataan, pagkat siya'y itinatakwil, sabi ng iyong Diyos. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Bayan po ang utos ng ating dakilang Diyos, huwag kang matatakot sapagkat ikaw ay hindi mapahiya. Habang tayo naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, pag lagi nating ginampanan ang ating tungkulin, hindi tayo mapahiya, minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Hindi hayaan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na mangyari sa iyong buhay yung kahihiyan. Sabi ng banal na Biblia, patuloy niyang patunayan sa iyo, mga minamahal, ipakita sa iyo, minamahal, na ang kaniyang kabutihan. Mapahiya ka lang pag may tinatago ka sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Yun po, mga minamahal, ang totoo. Kaya kung mapahiya tayo, minamahal, pagkatapos pagsuri natin sa sarili, meron tayong tinatago sa ating dakilang Diyos. Mga minamahal, kailangan nating harapin ang ating problema. Everybody shout, praise the Lord. Pero pag ikay gumagawa ng mabuti, minamahal, lagi mong sinunod, nagsumikap ka, lagi kang nagsakripisyo, ang nasa iyong isip, ang nasa iyong puso, puros kabutihan, mga minamahal, kung paano mapalago ang gawain ng ating dakilang Diyos. Sabi ng banal na kasulatan, pagdating sa kabagabagan, minamahal, hindi ka, mga minamahal, mapapahiya. At sabi ng banal na Biblia, pagdating ng pagsubok, hindi ka matutumba dahil ang laman ng iyong puso, mga minamahal, lahat mabuti, minamahal. Lagi mong iniisip kung paano, minamahal, mapalugdan ang ating pinakamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya si Job, mga minamahal, nung siya po'y nagka-trials, dahil si Job, siya po'y mabuting tao. Amen? Walang kasalanan. Nagkaroon siya ng pagsubok, mga minamahal, matinding pagsubok. Wala siyang kasalanan dahil si Job, mga minamahal, grabe ang kanyang pagsakripisyo para mapalugdan ang ating mahal na Panginoon. Sabi ng banal na Biblia, minamahal, madaling araw pa lamang, babangon na si Job, mga minamahal, pupurihin niya ang Diyos, mag-alay siya sa ating dakilang Diyos. Pagdating, minamahal, ng matinding pagsubok sa kanyang buhay, mga minamahal, doon nakita ng mga tao na si Job, minamahal, ay totoong lingkod ng ating mahal na Panginoon. Dahil bakit? Dahil pagdating ng
kanyang pagsubok, siya po'y nakahiga na sa lupa, minamahal. Hindi siya nag-question sa ating mahal na Panginoon. Nagkaroon siya ng maraming karamdaman, minamahal. Kahit sa ganong bagay, minamahal, hindi siya pinahiya ng ating dakilang Diyos. Binigyan siya ng ating mahal na Panginoon ng pananampalataya. Amen. Ito po ang pinakahirap kung ang pananampalataya natin ang kunin ng ating mahal na Panginoon. Pag ang isang Kristiyano wala ng pananampalataya, minamahal, napakadelikado. Katulad siya ng isang sundalo, minamahal, na naglakad pagkatapos, minamahal, wala siyang sa kanyang katawan, cover. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Napaka mga minamahal sa ating buhay. Talaga pong, pag tayo po'y laging gagawa ng mabuti, mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan, ano ang sabi ng Diyos? Wala na tayong hanapin pa. Lahat ng ating pangangailangan, ibigay ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Lahat ng ating pangangailangan. Pero minsan, minamahal, mayroong pangangailangan natin na hindi ibigay, mga minamahal, hindi matagal, mga minamahal, ibigay ng ating dakilang Diyos. Dahil sabi ng banal na Biblia, kailangan, mga minamahal, ang Kristiyano magtiis din. Everybody shout, praise the Lord. Magtiis. Kaya yung iba, minamahal, nung tinawag sila ng ating dakilang Diyos, unang-una, grabe, napakahirap ng kanilang buhay. Testimony ng ating mahal na kapatid, minamahal, ang kanyang bilabid papa, drug addict, napakahirap ng kanilang pamumuhay. Kahit kami, mga minamahal, saksi kami, minamahal, pagsunduin namin sila, iiyak yan, mga minamahal. Dahil sabi niya, napakahirap ng kanilang buhay. Everybody shout, praise the Lord. Pero dahil siya po'y nagpapatuloy, mga minamahal, kahit naghirap ang kanilang buhay, hindi siya natitinag, nagpatuloy siya naglingkod sa ating mahal na Panginoon, nagsusumikap. Araw ng overnight, pag umag-overnight, dadalo. Everybody shout, praise the Lord. Pag may mga anniversary, minamahal, dadalo. Iwanan ang pag-aaral, mga minamahal. Nakita natin ngayon kung paano siya pinagpala ng ating dakilang Diyos. Pinagpala sa pisikal, pinagpala sa espiritual, dahil pangako ng Diyos sa bawat sa atin yan, minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nakaka-bless tingnan. Amen? Yun po ang totoong nakaka-bless tingnan yung mga taong nakapagpatuloy, pinagpala sa financial, pinagpala sa spiritual. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen? Totoo yan, mga minamahal. Lahat ng mga nakasulat sa Biblia na pangako ng Diyos nangyayari sa mga Kristiyanong tapat. Pero sa mga Kristiyanong hindi naglingkod ng maayos sa mahal na Panginoon, makita natin ang laman ng kailang puso pag makipag-usap sa atin, puros na lang hinanakit. Amen? Puros na lang hinanakit, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Kaya, para lalayas yang mga bagay na yan, sundin natin, mga minamahal, ang tungkulin, mga minamahal, na iniatang ng Diyos sa bawat isa sa atin. Everybody shout, praise the Lord. Magtaka ka na lang, mga minamahal, balang araw, mag-ani ka ng mga pagpapala. Si Job, wala na siyang pag-asa, minamahal. Wala na siyang pira. Ang kanyang anak, minamahal, patay lahat. Ang kanyang mga kayamanan, ubos na. Everybody shout, praise the Lord. Delikado, mga minamahal, kung nangyari yun kay Job pagkatapos, hindi siya nakaalay ng sakripisyo sa ating mahal na Panginoon. Napakadelikado. Sigurado, bibitaw, mga minamahal, aatras siya sa kanyang paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Ngunit dahil siya po'y tapat, minamahal, ibinangon siya muli ng ating mahal na Panginoon. Pinagaling ang kanyang karamdaman, binigyan siya ng mga anak ng ating dakilang Diyos, pinayaman siya muli ng ating mahal na Panginoon, dubli-dubli pa. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Kaya sabi dito ng banal na kasulatan, habang ikay naglilingkod sa Diyos, nakasulat sa Biblia, minamahal, yung mga mayroong nakaatang sa atin, hindi pa tayo nabautismuhan, mayroong na nakaatang sa bawat sa atin na mga pagsubok na kailangan nating tiisin. Hindi lang pagpapala ang nakaatang sa bawat sa atin, mayroong pagsubok. Ano ang sabi ng banal na Biblia? Mga minamahal, pagdating ng pagsubok, mananampalataya ka sa Diyos, mga minamahal, at pag magpatuloy ka, ang kasunod niyan, pagpapala. Everybody shout, praise the Lord. Habang nag-ani ka, nag-harvest ka sa mga pagpapala na ipinagkaloob ng ating dakilang Diyos, maghanda ka. Dahil ang kasunod niyan, pagsubok na naman.
Yan ang buhay ng Kristiyano, mga minamahal. Pagsubok, pagpapala, paulit-ulit lang yan, mga minamahal, hanggang sa tayo'y aalis dito sa mundong ito. Mga minamahal, hindi yan mawawala sa ating buhay, mga minamahal. Kung pinagpala ka ng Diyos, darating ang araw, susubukin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya kung paano ka nagpasalamat sa blessing, kailangan kung may mga pagsubok, ganun din, pasalamat ka sa ating dakilang Diyos. Hindi yung mga minamahal, manghina tayo sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Dahil yung pagsubok na yan, minamahal, nakaplano na yan sa ating mga buhay. At nga yung mga natin, mga kasamahan natin, hindi namin alam, minamahal, ang iyong mga buhay. Everybody shout, praise the Lord. Kaya sabi ni Apostol Pablo, magpakatatag, lagi tayong magpakatatag, minamahal, lagi nating patibayin ang ating pananampalataya sa ating mahal na Panginoon. Walang ibang makatulong pagdating ng matinding pagsubok, walang ibang makatulong sa iyo ang pananampalataya mo lang sa ating pinakamahal na Panginoon. Sabi dito, mga minamahal, nung si Apostol Pablo ay tinawag ng ating dakilang Diyos, atin pong basahin dito sa aklat ng Acts, chapter 9, verse 15 hanggang 16. Chapter 9, verse 15 to verse 16. But the Lord said unto him, Go thy way, for he is a chosen vessel unto me, to bear my name before the Gentiles and kings and the children of Israel. For I will show him how great things he must suffer for my name's sake. Amen. Dito po sa Aklat ng mga Gawa, Kabanata 9, mga talatay 15 at 16. Datapwat sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaroon ka, sapagkat siya'y sisid ng hirang sa akin, upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga hintil at ng mga hari at ng mga anak ni Israel. Sapagkat sa kanya'y aking ipakikilala kung gaano karaming mga bagay ang dapat niyang tiisin dahil sa aking pangalan. Amen? Hindi pa nabautismuhan si Apostol Pablo, mga minamahal, meron nang sinabi ang ating dakilang Diyos, meron siya mga bagay na dapat tiisin, mga minamahal, nang dahil sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Ang ibig sabihin sa atin minamahal, hindi pa tayo nabautismuhan, meron na mga bagay na dapat nating tiisin. Everybody shout, praise the Lord. Nakalaan na yung mga pagsubok. Kung paano inilaan ng ating mahal na Panginoon ang mga blessing, minamahal, ganun din ang mga pagsubok sa ating mga buhay. Kailangan wise tayo. Everybody shout, praise the Lord. Wise tayo, minamahal. Pagdating ng araw, kung tayo'y sinusubok man, atin na mga minamahal, isipin, mga minamahal, itong sabi ng ating mahal na Panginoon kay Apostol Pablo. Nung una kasi si Apostol Pablo may naman, hindi pa siya mangangaral. Lahat naman siguro tayo nakabasa dahil si Apostol Pablo isang kriminal. Ang kaniyang trabaho, mga minamahal, pumapatay ng Kristiyano. Wala siyang ibang ginagawa, wala siyang mabuting bagay, mga minamahal, na iniisip sa gawain ng Panginoon. Kaya nung siya po'y nagsakay sa kaniyang kabayo, minamahal, nung siya po'y mga minamahal, naglalakbay, mga minamahal, pagdaan niya sa Damasco, meron siya nakitang liwanag mula sa langit, mga minamahal, at doon, mga minamahal, natamaan siya ng liwanag, pagkatapos nahulog siya. Pagtayo, mga minamahal, hindi na siya makakita. Wala na, mga minamahal, bulag na siya. Kaya si Ananias, inutusan ng ating mahal na Panginoon para ilihan si Apostol Pablo. Nung nalaman ni Ananias na si Apostol Pablo ang kanyang ilihan, talagang nagdalawang isip. Normal lang pala sa isang tao, minsan magdalawang isip tayo. Everybody shout, praise the Lord. Lalo na pag ang puntahan, mga minamahal, yung mga critical na mga lugar. Si Ananias, nung nakita niya, mahal na Panginoon mismo ang nakipag-usap sa kanya, mga minamahal, na ilihans. Nakita niya, minamahal, nakita ni Ananias, si Apostol Pablo, yung kriminal, mga minamahal, ang ilihans. Siya po'y nagdalawang isip, sabi niya, databot, sabi niya, mga minamahal, alam ng mga Kristiyano kung anong klaseng tao si Apostol Pablo. Everybody shout, praise the Lord. Dahil sa Apostol Pablo, minamahal, masamang tao, walang mga minamahal na, walang nag-isip, mga minamahal, na si Apostol Pablo ay tawagin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil alam nila, mga minamahal, napakasama ng buhay ng tao na yun. Kaya nung inutusan si Ananias, minamahal,
Siya po, nagdalawang isip siya sa ating mga minamahal, nag-question siya sa ating mahal na Panginoon, parang ayaw niya. At sabi ng ating dakilang Diyos, datapwat, sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaroon ka sapagkat siya sisidlang hirang upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga hintil, ng mga hari at ng mga anak ni Israel, sapagkat sa kanya ay aking pinakila kung gaano karaming mga bagay ang dapat niyang tiisin dahil sa aking pangalan. Nung siya po inilihan, pinagaling ng ating mahal po, nakakita siya, pero hindi katulad nung una mga minamahal. Medyo malabo pa rin ang kanyang paningin. Medyo malabo pa rin ang kanyang paningin, minamahal. Pagkatapos siya po'y tinawag ng ating dakilang Diyos, nangaral siya, yun pong mga minamahal, ang kanyang mata ang naging pagsubok sa kanyang paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Yun po minsan ang maging hadlang. Everybody shout, praise the Lord. Kaya sa ating mga buhay, minamahal, mayroong hadlang minsan sa ating mga buhay, hindi ang ating loved ones, hindi ang ating mga kayamanan, kundi number one, ang maging hadlang, minamahal, sa ating mga buhay, itong ating nararamdaman sa ating mga katawan. Everybody shout, praise the Lord. Ito po ang number one nating pagsubok. Kaya kahit may pamasahe ka pa, minamahal, pinagpala ka sa pinansyal, pag mayroong, mga minamahal, mayroon kang dadawalawin ka ng karamdaman, talaga pong hadlang. Everybody shout, praise the Lord. Kaya ganun po sa ating mga buhay ngayon, minamahal. Kaya pag mayroon kang, matagal ka nang naglilingkod sa mahal na Panginoon, mayroon ka pa rin daladalang karamdaman, ipag-pray mo yan sa ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Dahil hindi lang tayo, pati sa Biblia, mga nakasulat, nung hiningi ni Apostol Pablo sa Panginoon, ang kanyang kagalingan, ang sagot ng ating dakilang Diyos, sapat na ang biyaya na ibinigay ko sa iyo. Everybody shout, praise the Lord. Sapat na ang biyaya na ibinigay ko sa iyo. Amen? Kaya sa ating buhay, minsan, minamahal, parang maramdaman natin ng ating lakas, pahina ng pahina. Everybody shout, praise the Lord. Laga pong mga minamahal, meron nga akong nakausap na matanda, sabi niya, nung una, nung siya po'y bata pa, mga minamahal, at baguhan sa banal na gawain, grabe, malakas ang kanyang katawan. Pag mayroong mga kakargahin, unahin niyang bitbitin yung mga mabigat na mga bagay. Everybody shout, praise the Lord. Siyempre malakas, lalo na pag medyo bata pa, wala, mga minamahal, ang unang bitbitin yung mga yung mga mabigat, mga minamahal, ipakita na malakas. Pero nung nagkaedara na siya, minamahal, tagapahil siya sa mga gamit natin. Dahil sabi niya, pahina ng pahina ang lakas ng isang tao. Doon niya na realize. Everybody shout, praise the Lord. Kaya sa ating buhay, may namahal, itong ating lakas na hiram natin sa ating dakilang Diyos, darating ang araw, minamahal, ito po'y hihina din. Amen? Hihina ang ating mga tuhod, magkaroon tayo ng mga karamdaman. Everybody shout, praise the Lord. Kaya ngayon, hanggang mga minamahal, malakas pa tayo. Ibigay natin ang buong panahon sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kailangan advance tayo. Lagi nating isipin, mga minamahal, baka darating ang araw, hindi na ako makasamba, wala nang lakas ang aking tuhod, hindi na ako makakita. Ngayon, babawi na ako sa aking paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Dahil lahat tayo, minamahal, darating ang araw, minamahal, hihina at hihina itong ating mga katawan. Hindi na tayo, mga minamahal, hindi na natin makayanan, minamahal, ang overnight dahil ang ating katawan bawal na, mga minamahal, sa lamig. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Kaya ngayon ang panahon. Kung ating isipin, minamahal, ngayon ang panahon para ating ibuhos ang ating mga minamahal, pag-ibig, paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang minamahal, mayroong ibang mga kapatiran, mga minamahal, gustong dadalo, magpalihans, magpa-back up prayer, iiyak sila habang nakahiga silang banig. Sabi nila gusto silang dadalo, pero hindi na sila makadalo. Amen? Hindi na sila makatayo ng matagal. Ang ginawa, magpalihans, iiyak, mga minamahal, talaga pong, mga minamahal, gustong-gusto nila, mga minamahal, galing sa kanilang puso, ngunit hindi na nila magagawa. Amen? Yan po ang lagi nating itanim sa ating isip, mga minamahal. Darating ang araw, mga minamahal, kung bigyan pa man tayo ng mahabang panahon ng ating mahal na Panginoon, darating ang araw-araw ng panambahan, minamahal, nakahiga na lang tayo, ang gawin natin tagapalakpak, mga minamahal, dahil hindi na tayo makatayo. Dahil ang hiram nating lakas sa ating mahal na Panginoon, dahan-dahan ang binawi ng ating dakilang Diyos. Kaya habang may lakas ka pa, kaya mo pang magpalakpak, kaya mo pang magsayaw, minamahal, gawin mo na, minamahal, itong utos ng ating pinakamahal na Panginoon.
Everybody shout, praise the Lord. Huwag nating hintayin, minamahal, ang panahon, minamahal, na sabi ng banal na Biblia, na hindi na tayo makakunin na ng ating mahal na Panginoon ang itong ating lakas. Hindi hadlang, sabi ng banal na Biblia, ang karamdaman, minamahal na Apostol Pablo, hindi hadlang, mga minamahal, sa tungkulin ng mga minamahal ibinigay ng Diyos sa kanya. Everybody shout, praise the Lord. Nagpatuloy siya, minamahal. Kahit hindi siya makakita ng masyado, minamahal, nagpatuloy siya dahil alam niya ang tungkulin na binigay ng Diyos sa kanya, minamahal, mahabang tungkulin. Katulad sa atin, minamahal, saksi tayo sa mga himala. Everybody shout, praise the Lord. Saksi tayo sa kabutihan ng ating pinakamahal na Panginoon. Saksi tayo, minamahal, sa lahat ng mga bagay, yung mga demon possessed, kung paano pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Ito po'y mataas na tungkulin na binigay ng Diyos sa bote sa atin. Maraming mga tao, minamahal, gusto makakita ng himala, ngunit hindi pinakita ng Diyos sa kanila. Ngunit tayo, minamahal, bawat krusada, bawat anniversary, minamahal, maraming himala ang ating nakikita na nagmumula sa ating dakilang Diyos. Di ba mataas yan na tungkulin? Everybody shout, praise the Lord. Ating palakpakan ang ating pinakamahal na Panginoon. Pagpupunta ka, minamahal, sa mga pista. Nung araw pupunta tayo sa mga pista, gusto natin makakita, minamahal, ng mga tinatawag na mga, ano-ano mga minamahal, mga himala-himala, mirong bayad sa gate. Everybody shout, praise the Lord. Ngunit nung napadako tayo sa dakong ito, wala tayong gastos, kahit piso, minamahal. Ang atin lang, mga minamahal, nakita, kabutihan ng ating mahal, walang gastos, kahit piso. Pero mga minamahal, lahat ng ating dalangin, nakita natin kung paano tinugon ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya saksi na tayo sa kabutihan ng ating dakilang Diyos. Lahat tayo, minamahal. Hindi lang ako, hindi lang mga minamahal, yung ating mga mag-aawit, kundi lahat tayo saksi, minamahal. Yung mga testimony na ating napakinggan, minamahal, yun po ang patunay na saksi ka sa himala ng ating pinakamahal na Panginoon. Amen? Kaya sabi ng banal na Biblia, minamahal, huwag nating gawing hadlang ang kayamanan para hindi tayo makapaglingkod sa ating dakilang Diyos. Huwag nating gawing hadlang, minamahal, ang pagsubok. Huwag nating gawing hadlang ang karamdaman para hindi tayo makapaglingkod sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Mayroon tayong kapatiran, isang paralyzed, mga minamahal. Hindi na makalakad ng maayos. Pag siya po'y dadalo, minamahal, kailangan meron siyang alalay. Kaya nung mga minamahal, pagkatapos ng gawain, nakausap ko siya, sabi niya, Brad, kahit hindi na ako pagalingin, magpatuloy ako dahil sapat na tong kabutihan ng Diyos na ginawa sa aking, nakita ko sa gawain ito. Kahit hindi na daw siya pagalingin ng ating mahal na Panginoon, magpatuloy siya. Dahil minamahal sa mga himala na kanya nakita. Everybody shout, praise the Lord. Kaya, magpatuloy siya, hindi hadlang. Gaano pa kaya tayo? Kumplito tayo. Everybody shout, praise the Lord. Lagi tayo, mga minamahal, lahat ng ating gagawin, mga minamahal, pwede nating gagawin. Yung kahit anong galaw natin, pwede nating igalaw ang ating katawan, minamahal. Pwede tayong maglukso. Everybody shout, praise the Lord. Yung iba nga, minamahal, makasalayan nga tayo minsan, minamahal, magsayaw-sayaw sa Facebook. Everybody shout, praise the Lord. Hindi yun kalugod-lugod sa ating mahal na Panginoon, pero mga minamahal, may talaga, mga minamahal, mag-sideline. Pero dito, kailangan, mga minamahal, dito natin ang gawin sa loob ng gawain. Everybody shout, praise the Lord. Kung gusto natin, mga minamahal, mag-live, pagkatapos magsayaw-sayaw tayo, minamahal, dito natin gawin yan sa gawain ng ating pinakamahal na Panginoon. Dahil meron tayong joyful song, pwede kang magsayaw dyan, pwede kang magtakbo-takbo dyan, minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Yun po'y ginagawa, minamahal, para sayawan mo ang ating dakilang Diyos. Amen? Kaya sabi ng banal na Biblia, ating last verse, mga minamahal, dito sa aklat ng Philippians chapter 3, verse 13 hanggang 14. Praise the Lord. Amen. From the book of Philippians chapter 3, verse 13 to verse 14. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Amen. Amen. Last two verses.
Dito po sa aklat ng mga taga-Filipos, Kabanatay 3, mga talata po ay 13 at 14. Mga kapatid, hindi ko pa inaring inabot. Datapot isang bagay ang ginagawa ko na nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Nagtutumilin ako sa mahangganan sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Sabi dito, mga minamahal, pinagsikapan na Apostol Pablong maabot ang mga bagay na kanyang hinaharap. Yung mga bagay, mga minamahal, nung dati, yung kanyang pagkapasaway, minamahal, kinalimutan niya lahat. Everybody shout, praise the Lord. Mula nung nakilala niya ang ating dakilang Diyos, ang kanyang puso, ang kanyang buhay, minamahal, inalay niya sa ating mahal na Panginoon. Nagsusumikap siyang gagawa ng mabuti. Ano itong tinatawag, minamahal? Yung bagay na hinaharap, mga minamahal, ito na yung mga tungkulin, mga minamahal, na inaatang ng Diyos sa bawat isa sa atin. At minsan dito tayo susubukin para manghina tayo. Amen. Minsan ito ang gagawin ng kaaway, minamahal, na may gagawin ang kaaway, i-distract tayo, mga minamahal, para hiwalay tayo, mga minamahal, sa tungkulin na binigay ng Diyos. Kaya sabi ng banal na Biblia, ang gagawin natin, minamahal, lagi nating i-focus ang ating mga bagay saan, mga bagay, minamahal, ang ating mga isip sa mga bagay na ating hinaharap, minamahal. Yes, i-focus natin ang ating mga mata sa mga pangako ng ating dakilang Diyos. Huwag nating tingnan yung nasa ating likuran, minamahal, yung mga pagsubok na nasa ating mga minamahal, nakita natin. Huwag nating tingnan yan, minamahal, ang ating puso't isip doon natin i-focus sa pangako ng ating pinakamahal na Panginoon sa bawat isa sa atin. At sabi ito, nagtumulin ako sa hangganan sa gantimpala ng dakilang pagkatawag ng Diyos ng kay Kristo Jesus. Amen? Doon siya, mga minamahal, nakatingin, mga minamahal, sa hangganan. Dahil alam niya ang kanyang paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Darating ang araw, meron siyang maaani, kahit maghirap man siya, minamahal, alam niya ang katapusan, mga minamahal. Kapayapaan, mga minamahal, na nagmumula sa ating dakilang Diyos. Kaya sabi ng banal na Biblia, itong ating ginagawa dito sa mundong ito, hindi ito walang kabuluhan. Everybody shout, praise the Lord. Hindi ito walang kabuluhan, minamahal. Lahat ng ating ginagawa, minamahal, para sa gawain ng ating mahal na Panginoon, hindi ito walang kabuluhan. Darating ang araw, minamahal, itong ating ginagawa, minamahal, mag-ani tayo, lahat tayo ay mag-ani, sabi ng banal na Biblia. Everybody shout, praise the Lord. Kaya pagdating ng pagsubok, huwag tayong mawala ng pag-asa. Huwag tayong, mga minamahal, manghina. Huwag tayong tatalikod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Dahil sabi ng banal na Biblia, walang Diyos na kagaya ng Diyos na ating pinaglilingkuran. Sabi ng mga apostoles, pag mangyari yung mga pagsubok sa kanilang mga buhay, ang kanilang gagawin, minamahal, umaasa sila sa ating mahal na Panginoon. Lagi sila nagpupuri sa Diyos. Pagsubukin, minamahal, ang kanilang pisikal, ang kanilang mga katawan. Minsan po, mga minamahal, doon sila dalhin sa kulungan. Sa loob ng kulungan, magpupuri sila sa ating mahal na Panginoon. At sasabihin nila, walang kagaya ng Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Lahat kayang gawin ng ating pinakamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kahit saan man tayo magpunta, minamahal, sabi ng banal na Biblia, kung sa pinuntahan mo, sinubok ka doon, minamahal, kaya kang tulungan ng ating pinakamahal na Panginoon. Kaya po, napakapalad natin. Everybody shout, praise the Lord. Totoo po yun, mga testimony ng ating mga kapatiran, mga minamahal, na ating napakinggan na nangyari sa kanilang mga buhay mula nung nakilala nila ang gawain, mga minamahal, hanggang sa mga oras na ito, wala na sila, mga minamahal, wala na sila, mga minamahal, mga karamdaman, hindi na sila nagagastos ng maraming pira. Everybody shout, praise the Lord. Ang kanila lang ginagawa, minamahal, sumunod sa ating mahal na Panginoon, laging nagsusumikap, laging dumadalo, minamahal. Pagdating ng karamdaman, ilihans ang karamdaman, minamahal. Imbis na gagastos ng libu-libo sa ospital, minamahal, ang karamdaman pinagaling na walang bayad. Everybody shout, praise the Lord. Pati sa ating mga buhay nangyayari, minamahal, tayo mismo saksi, isa-isa tayo, mga minamahal, pinakita ng Diyos sa kanyang mga himala. Ating palakpakan ang ating pinakamahal na Panginoon. Kaya totoo, mga minamahal, ang paglilingkod sa ating dakilang Diyos, walang kalugihan. Everybody shout, praise the Lord. Itong ating pagtapat sa ating mahal na Panginoon, hindi ka nalulugi, mga minamahal.
Dahil sabi ng banal na Biblia, lagi kang, mga minamahal, pagpalain ng ating pinakamahal na Panginoon. Kaya ano ang sabi ng awit, minamahal, dito pa lang tayo sa lupa, minamahal, parang langit na. Everybody shout, praise the Lord. Dahil dito pa lang sa lupa, nakita na natin, mga minamahal, ang mga himala, nakita na natin, nadama na natin ang presensya ng ating dakilang Diyos. Kaya pag tayo'y tatayo, mga minamahal, pagkatapos, mapuspos tayo sa paraan na presensya ng ating mahal na Panginoon. Parang nakatayo tayo, mga minamahal, sa langit, nakatayo tayo sa harapan ng ating pinakamahal na Panginoon. Lahat ng problema, mabigat na problema, mga minamahal, mawawala, minamahal, magtaka tayo, minamahal, masayang-masaya kang umaawit sa ating mahal na Panginoon. Parang ayaw mo nang matapos, minamahal, ang pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Yun po ang sinasabi, minamahal. Pag tayo po'y magtapat sa mahal na Panginoon, dito pa lang sa lupa, parang mga minamahal, langit na rin. Everybody shout, praise the Lord. Kaya isa lang, mula mga minamahal ng ating beloved pastor, sabi niya, isa lang ang gagawin ng ating Kristiyano. Lagi natin mga minamahal, sundin ang utos ng ating dakilang Diyos. Ating palakpakan ng ating pinakamahal na Panginoon. Kaya pag gusto mo, lagi kang busog sa presensya ng ating mahal na Panginoon, gagawa ka ng mabuti. Pagsikapan mong gumawa ng mabuti. Nakita ng Diyos ang ating pagsisikap, minamahal. Pag sinubo ka, minamahal, sabi ng banal na Biblia, nakita ng ating mahal na Panginoon, minamahal, sabi ng banal na Biblia, pag sinubok ang isang Kristiyano, nasaktan ang damdamin ng ating mahal na Panginoon. Kaya nung sinubok na Apostol Pablo ang mga Kristiyano, minamahal, maraming mga Kristiyanong namamatay, mga minamahal, pinatay na Apostol Pablo. Ano ang sabi ng Diyos, mga minamahal, kay Apostol Pablo? Bakit mo ako inuusig? Ating palakpakan ng ating pinakamahal na Panginoon. Kung inuusig ka pala dahil sa pagsubok, minamahal, nakita yan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Nasaktan ang Panginoon habang nakatingin sa iyo kahit grabing pag-uusig mo, nagpatuloy ka sa iyong paglilingkod, minamahal. Kahit nga ang anak natin, minamahal, pag makita natin, kahit lagi natin niyang papaluin at nagpatuloy pa rin niyang gumawa ng mabuti, mga minamahal, medyo masaktan tayo. Everybody shout, praise the Lord. Masaktan ang ating damdamin. Gaano pa kaya ang mahal na Panginoon? Lahat ng ating ginagawa, hayag sa mata ng ating pinakamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya kung nasa gitna ka ng pagsubok, ang asahan natin, minamahal, ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ay sa mga oras na ito, awitan natin ang ating dakilang Diyos. Luluhod tayo sa ating mahal na Panginoon.